nakasama ko siya several times. I find him very nice. Him differently Oo, also. di ba? pala, tambalos-los. I thought Gulat ako. mabait siya, na mabait siya. Kung natutulog. Hi, Martin. Hello, Martin. Right, welcome back to my channel mga guys. And today, meron na naman itong bagong pasabog si Miss Cathy Binag. Oo, ang ganda pa naman itong babaeng to. Meron siyang pasabog dito patungkol kay walang iba na si Tambaluslos. At dito ako nag-react kay PBO kasi magaling tumangancho. Shout out po sa iyo. Sir, lagi po ako nanonood. And today mga guys, ito si Miss Cathy Binag. Nagkwento po siya nung acquaintance niya kay Romualdez. At nabanggit nga niya, medyo nagulat nga siya, bakit daw naging ganito ngayon si Romualdez. So, alright mga guys, patunghayan natin to kasi masaya tong PBO. Ayan. And let's go, don't forget to subscribe. Hindi pura sukat akalain itong si Cathy Binag, mga kababayan, na ganito ang mangyayari kay Speaker Martin Romualdez. Nasa dati daw niya pagkakakilala nito na isang mabait at charming na tao ay ngayon naging tambalos-los na ang Romualdez nyo. Nagtrabaho po kasi ito sa Congress, mga kababayan, dahil alam naman natin na congressman ang kanyang kalibin, di ba dati? At naging chief of staff po ito ng kanyang dating partner na si Tony Boy Floriendo. At palagi po ito sa Kongreso, mga kababayan. Kasama ni Tony Boy. At kilalang kilala niya si Speaker Martin Romualdez. Kaya nagulat na lang daw siya na nalagay lang sa kapangyarihan, mga kababayan, ay naging tambalos. Yun mga guys, nagulat nga siya. Gamit talaga si PBO magaling, nakakatawa. Nakakatawa naman talaga to si Romualdez. Yan mga guys, patuloy tayo. Los na, o diba? Nambuli na ngayon. SMNI binuli. Pinakulong si kay Eric at si Lauren Badoy na nagtanong lang sa kanya na, totoo ba na mayroon siyang bilyones na travel allowance? Pinakulong agad, mga kababayan. Tapos kung makawaldas ng pera, ay para wala nang umaga. Nilalagyan pa ng mga pagmumukha niya. Kaya ang sabi nitong si Cathy Binag, hindi daw ito ang pagkakakilala niya dati kay Speaker Martin Romualdez. Dahil dati, mabait daw ito eh. Mambubudol nga eh. Pati nga si Sara, mga kababayan, nabudol. Di ba? Yan talaga, mga kababayan, kapag mambubudol, sa una, bait-baitan, tapos kapag wala ka lang pakinabang sa kanya, lalabas na ang sungay nila. Panoorin po natin, ha? I never expect ko Speaker Martin Romualdez will be like that. Yeah. Kasi nakasama ko siya several times. I find him very nice. Very nice. So nung nangyayari ito, I was in shock. I never expected him. Parang nakita ko siya na I thought dignified. Yeah. Alam mo yun na, I experienced him differently Oo, also. di ba? Parang Parang I Gulat ako. thought mabait siya, na mabait siya. Kung natutulog. Hi, Martin. Hello, Martinez. Martin. Kambalos-los. Wala ba siya sa circle na yan? Can you say confidently na hindi nagko-cocaine si Speaker? Ako, hindi ko siya nakita. In fairness, hindi ko siya nakita. Fairness, hindi nakita. Hindi lang nakita. Ay, teka, medyo nakalusot si Romualdez sa pulburon hindi nakita. Alright mga guys. Pero at least, para dito kay Cathy Binag, hindi niya nakita sa circle ng gumagamit ng pulbo. Nagko-cocaine siya. So, alam mo yun, hindi ko siya nakikitang nagko-cocaine siya. Yun naman, and yun nga, I find Pero sa kainan siguro, hindi matalo itong si Tamba. kilala ko siya, mabait siya So, I don't know, maybe power talaga, hunger for power. I think the people in that, mabait if they need something from Yeah. Mabait kasi may Yan, medyo nabanggit yung hungry for power. Obvious na obvious po. Yung mga galaw niya ngayon. Kabago-bago pa nga nila sa administrasyon. Wala pang 2 taon. Unang asikaso nila, yung People's Initiative. Yung pagbago sa konstitusyon para manatili sila, di ba? Yan ang klarong-klarong hungry for power itong tambaluslos na ito.
Kailangan eh. Yeah. But if you're of no use to them, they'll just throw you away, no? That's what happened to everybody. Yeah. That's what happened to everybody. I have a... Aanin mo ang mabait mga kababayan, no? Statesman o ganyan. Kung nilulustay naman ang pera ng bayan, wala namang pinapatunguhan ang dapat sana namuno. Alright. Itong interview ni Miss Cathy Binag, mga guys, maganda to. Panoorin nyo po to sa SMNI. Mahaba lang kasi yan, pero maganda. Kasi makikita natin yung pinapalabas niya talaga, no? Na biktima din siya sa ganitong style na pambubuli. Oo, ganyan daw talaga yung grupo na yan. At na-witness naman natin yung mga pangyayari talaga ngayon. Patungkol nga kay Sarah, kung anong pambubuli ginawa nila, no? Kinuhanan pa nga nila ng funds, kinuhanan pa ng mga security, no? Yung mga ganyan, yung lalo na kay Morales. O, yung pag-attempt na pagpunta sa bahay ni Morales, pinag-uutos nila yan, mga yan. O, makikita nyo sa interview dyan, mga guys, na totoo talaga itong mga tao na to, itong grupo nila ni Lisa, gumagalaw to, pero hindi sila umalis sa bahay, meron na silang mga taong pinapagalaw. O, gumagamit na sila mga tao, hindi sila mismo. Yun, maganda to pahayag ni Miss Cathy, mga guys, panoorin nyo. Sila ng gobyerno at magtrabaho ng maayos. Ay dahil mabait ako, bigay lang ng bigay ng ayuda dito, ayuda doon, pasaya dito, pasaya doon. Ako magduwat talaga ng bigas na isang sako. Bigat na bigat mga kababayan at ipapasa mo sa matandang napakapayat at halos hindi na nga makakarga ng isang kilo. Bibigyan mo pa ng isang sakong bigas, hand to hand. Hindi ka nahawa dyan. Tapos, papatayuin mo pa dyan para magpa-picture. Anong nangyari sa'yo, Marty? Power. When I was in the States, somebody called me kasama sa grupo namin. Then when our President Marcos was seated as a president, so like, I heard that family of Duterte was calling one of them, the group, you know. Then I heard sinabihan daw na huwag niyo sagutin yan. Huwag niyo na sagutin. So, Alam namin sino yan. Ang nagsabing, huwag niyo sagutin yan. Basta, mukhang palaka daw mga kababayan. from the get, Ewan na natin. Ano na yan, si President Lee, si Kukak. Ito talaga si PBO. Ang dami niyang mga pinangalan kaya. Kung sino mukhang palaka dyan sa ngayon, sa palasyo. so, plano na talaga nilang wag maging part talaga ang Duterte with this. Mangga kasi, manggagamit. Tapos sabi na, Cathy, have you heard about it? Sabi ko, alam mo dear, I'm in the States. Wala ako dyan. And I don't wanna be part of it. Ganun pa ako noon. Kasi I never, hindi ko nakikita yung weight eh. That's when you're here talaga, no? When you're here talaga, then when you're seeing it, then you experience, like, I prayed for this eh. Super prayer ko talaga. And for some reason, it's just happened. Parang I really need to do it. Ito siya, ma'am. No? What is clear to me is simple, no? You have seen on numerous occasions that the president is using drugs, cocaine in particular, or naka-high siya, and in one occasion, you were with the first lady na inalok ka pa ng cocaine. You want some? And that happened over a number of years. And that you are saying the manifestation of the president is still using right now. So ano yung pwede natin sabihin ngayon sa ating mga institutions like Congress? May maaasahan pa ba tayo sa Kongreso mga kababayan? Hawak nila lahat eh. Pati na nga si Erwin Tulfo na mga kababayan ay naasahan nating matapang. Pati na yung Duterte party lista. Dinala ang pangalan ng Duterte. Duterte Youth. Luhod. Yan, si Tulfo. Bakit tahimik ito si Tulfo ngayon sa issue na to? Tulfo, alam na this. Alam na this. Tamba. Who should be filing cases of impeachment because that's betrayal of public trust. That's violation of their constitutional duties. What's your message to the armed forces of the Philippines for the protector of the people, to the Philippine National Police who should serve and protect the people, and to the Senate? No? Because you are here. If you are willing to stand and be interviewed by us in this instance, it seems that you're also willing to stand before Congress, no? Opo. To be questioned. Yes. Yes. And I think that's what you have is Sana imbitahan ito sa Yeah. Sana doon sa Senado, wag sa Kongreso, Cathy. Sa Senado ka. sufficient enough to trigger an impeachment proceeding if there will be against the president, because nobody in the right mind in any country that should be led by a person who is using drugs. Exactly.
ako, sabi ko nga sa'yo, naniniwala naman ako na hindi naman lahat ng nakaupo sa serbisyo is, masama. Yeah. Or kaya ng Yeah. diktahan. Yes. Sa akin, yung tanong ko yun din po yung tanong ko, anong ginagawa niyo po? Diba? Bakit po wala kayong ginagawa actually? The second, Why do you think? Well, eto mga congressman, ay parang nag-gold rush ngayon mga kababayan eh. Dahil ang speaker ay pinsa ng Pangulo. Hawak nila ang budget mga kababayan. Budget, budget, budget. Oh, yan. Speaking of budget mga guys, itong ugali ni Romualdez, napansin ko talaga. Ang ginagamit niya, na bali armas niya, itong pondo. Napansin nyo yung sa airport na pangyayari, nung babaeng kinain niya yung dollar sa airport kasi nahuli na sila. Wala silang ginawa, kinain niya yung dollar. Ngayon, nagka-press yun, talagang intriga sila doon. Hanggang sa Pangulo, nagpalabas ng si Romualdez. Nagpayag na kung hindi magre-resign yung manager diyan, talagang babalasahin nila uli yung budget ng departamento doon sa airport sa NAIA. Sabi naman ng director doon na bakit naman siya magre-resign, na hindi naman niya kasalanan yun kasi yung mga tao ang nagnakaw doon sa pera eh. Pero kinabukasan nag-resign din po siya at nagpa-press con siya, sabi niya kailangan niya mag-resign kasi malagay sa alanganin yung opisina nila o baka mawalan pa ng budget. Kaya napilitan po siya nag-resign. Ito, ganyan yung ugali ni Romualdez. Yan din ang ginawa niya sa kay Sara, no? Inalisan niya ng mga confidential funds. Ganyan din na ginagawa niya sa mga kasamahan niyang congressman. Pag hindi sang-ayon sa kanya, talagang wala kayong pundong maasahan. Yan ang ugali ng tambaluslos na yan si Romualdez. Ito, ang sarap ng buhay mga kababayan. Ang daming budget na pera. Para di umano sa proyekto. Proyekto, flood control, o ganyan. Why do you think Isa pa yung flood control, no? Isipin nyo billion a day. Yung proyekto na yan. Hindi naman tayo against sa project ng government. Kaya lang, isipin nyo kung gano'ng kalaki ang amount na yan. Pero sa project na yan, para lang sa Metro Manila. Wala nga mga ganyang project dito sa Mindanao. Yung mga contribution ng mga karatig region all over the Philippines, karamihan na budget na pupunta sa Maynila lang. Okay lang sana kung epektibo yung proyekto ni Tambaluslos at saka itong si Marcos. Di ba? Yung flood control niya, ano nangyari? Ano nangyari? Ang mga bangag talaga ng mga... silang ginagawa? Budget? Money? Yeah, because I was there, Tony Boy was a president, I became a Was a congressman, na mali lang po sa mga kababayan. chief of staff there. Diba? Ay, kinuwento ko naman yan. Chief of staff. Kaya niya kilala si Tambaluslos mga kababayan dahil chief of staff siya ni ni Congressman Floriendo noon na kanyang kalibin partner. It's a money. In Congress. In Congress, So you're yeah. familiar with Yes, what goes on in the way Congress, they yeah. do things, right? So, parang, parang sa mga, natin, congressman, parang, ano po ba mas importante, pera o bayan? Ano ang sagot nila? Pera ang kailangan nila mga kababayan. Ito mga congressman, dahil, kaya nga nababansag ang mga buhaya mga kababayan dahil hayok sa pera. Inagatasan ang itong kanilang posisyon sa gobyerno. Project daw, project. Tapos sabi nito, ang laki ng mga cut daw. Siyempre pera, ano ka ba? Or future na automatic. Ito nga lang pansinin niyo mga kababayan. Ito, mayroon tayong gold medalist mga kababayan sa Yulo. Tingnan niyo ang pinagagawa ng mga politiko. Nagpagawa ng mga tarpaulin. Congrats Yulo. Tapos mas malaki pa ang kanilang mukha mga kababayan. Congrats pera pa yan ng taong bayan Ginawa pang advertisement. Congrats Yulo. Tapos andun sila. Alam niyo, hindi kayo sisingilin yan ngayon pero baka bukas makalawa, may cancer kayo. Lahat ng perang meron kayo, ubus na. Sana makarama itong mga buhay Siguro, mga kababayan. na kahit pa paano naman, I can isipin na wala naman sa Senate kang kilala at nakita. Member of the Senate. Wala ka na. Senate? Hopefully, wala ka Senado. na. Karen. Now? I mean, at least mga members ng Senate. Ay, wala po. Currently, wala. Pero, nung 2012, di ba senador pa si PBBM noon?
Oh, yan 2012, talagang controversial yung year na yan. Kasi yan din yung year na sa Pedialix, nung kay Maricel Soriano. Oo, 'di ba pagdating yan ni nung isang executive officer sa Malacanang, sino ba 'yon, na kasama ni Lisa sa isang firm sa law, no? Yun ang nagpindot kay Lisa na tigilan na nila ni Marcos at saka Maricel Diang area na yan kasi na monitor na ng PDEA yan. Kasi umabot sa kanya kasi Ochoa pala yon, Ochoa. Umabot ko Ochoa. Kaya hindi pinirmahan ni Ochoa, kaya hindi nago yung operation nila ni Morales. Naalala ko sa PDEA yon. Yun, ganun ang nangyari doon. Akala nila. Pero currently, wala daw mga In kababayan. fairness, Ay, salamat. hello po sa mga senators. Ay, salamat. Nagda-drugs sa senators. Kahit mga kababayan, kahit mayroong mga mukhang sabog, mukhang bangag sa Senado, ay wala po raw nakita ito si Binag. Ang baba naman talaga ng standard na natin, ano? Uy, hindi ka Wala talaga akong atin. nagda-drug sa Salamat. senator. Alam mo, ano yun? You know, it's so different when, senators are so different from, I'm not naman every congressman, pero yung thinking talaga may integrity eh. Most of them, like, okay, fine. Yeah. Nadadaan sa joke and everything, pero when you talk to them, they have the Yeah, they have the country in their side. Yeah, like, Kahit papaano, yung yeah. iilan siguro, merong sariling may sariling interest, pero, they can unite. Yeah. They can, and like, I think they can see through your, and I think lang this is me. Whenever, kasi I watch Senate more than Congress. Yeah. To be honest, kasi Yeah. I find them more intellectual when they talk. Yeah. Ano mo yun ba? Kasi Yeah. I like people who speak Yan. Tambalos-los. More intellectual daw ang Senado kaysa sa inyo. Matalino tong si Miss Cathy. Oo, matalino to. Maganda tong niyang interview mga guys sa SMNI. Panoorin yung buong interview niya. Dami niyang nabunyag. Oo, nabanggit pa niya yung tinotolerate daw ni Lisa Marcos pati yung mga anak nila. Para sa gumagamit ng pulburon. Ang daming intriga dyan. At meron pang isang pasabog niya doon na meron ding isang witness na lalabas coming. Abangan natin yan. May bagong witness na naman. Related naman dyan sa mga pangyayaring ganyan. Alright, hanggang dito lang tayo mga guys. Thank you kay PBO. Shout out po sa iyo, sir. Sorry po, ginamit ko yung video nyo. And patuloy lang po tayo mga guys, no? Subaybayan natin itong mga issue ganito. Kailangan natin pag-usapan to. This issue is a public interest. Kasi itong mga taong ito, this is a public figure. So, kailangan, kung hindi lang siguro presidente itong si Marcos, wala naman tayong pakialam kung kahit na ano pang drugs ang gagamitin niya dyan. Kaya lang, Chief of Staff, Commander-in-Chief, lahat na ng rango na sa kanya na. Di ba? Kaya concerned lang po tayo. Kaya po tayo nagre-react sa mga ganitong issue. So, we have nothing against so bad about Marcos. Kayo lang po ay medyo nadismaya. At nabudol talaga. Oo. At dahil na naman siguro sa pagtulong natin kay Sara, kasi si Sara naman talaga, si Marcos naman ang pinili ni Sara, kaya natin nasuportaan nung time na yon. Pero ngayon, maliwanag na po. So, yun ang sasabihin natin sa iba, na we will see you in this coming election. We will see you. Okay? Thank you mga guys for watching.